Handa na po ba tayo makinig ng salita ng Diyos? Let us pray. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Hesus, maraming salamat po sa umagang ito na ibinigay ninyo upang makasama ka namin. Pagpalain mo po nawa ang bawat isa na nandito ngayon. Ingatan mo, Panginoon, ang mga naiwan namin sa aming tahanan. Iparanas mo, Lord, sa amin ang iyong kadakilaan at pagmamahal. Sa pangalan ni Jesus, na aming Diyos na buhay at tagapagligtas. Everybody say, Amen. Ang ating Bible verse today is Exodus chapter 15. Sabi dito, He said, if you listen carefully, makinig daw ng mabuti ha. Si Lord mismo nagsabi niyan, if you listen carefully to the Lord your God and do what is right in His eyes, if you pay attention, sabi nyo nga po, pay attention to His commands and all His decrees, I will not bring on you, napipiyok pa ako, I will not bring on you any of the diseases I brought on the Egyptians. Sabay-sabay po tayo magbasa dito sa part na to. For I am the Lord who heals you. Let's talk about this subject, Jehovah Rapha. Sabi nyo nga po, Jehovah Rapha. Anong ibig sabihin? The Lord who heals. Okay? So last week, pinag-usapan natin si Jehovah Jireh. Natatandaan niyo? Ano ibig sabihin ng Jehovah Jireh? The Lord will provide. Last week din, pinag-usapan natin si Jehovah Nisi. The Lord is my banner o the Lord is my protector. Ngayon, magpapakilala sa atin ang Diyos natin bilang Jehovah Rapha. Ibig sabihin, the Lord is my healer. Okay, again, hindi po marami ang Diyos natin dito. Nagpapakilala lang siya sa iba't ibang paraan, sa iba't ibang panahon. Sa panahon ng kakulangan, siya ang iyong Jehovah Jireh. Sa panahon ng uncertainty, hindi ka sure sa mangyayari sa buhay mo, siya ang iyong Jehovah Nisi. Sa panahon ng kasakitan, siya ang ating Jehovah Rapha. Palakpakan naman natin si Lord. Tayo po, originally created by God. Ano tayo? Created by God. Na eternal beings. Ang ibig sabihin po ng eternal beings, walang simula, yung eternal po si Lord, walang simula, walang end. So, ibig sabihin, we are designed to live forever. Naniniwala po ba kayo doon? Parang di kayo sure, ha? Okay, we are designed, bago po kasi magkaroon ng kasalanan ang tao, we are designed to live forever. Kaya nga po, di ba, pag nahulog ka sa isang malalim na tubig, napapansin nyo, nagsisikap ka talagang umahon eh. Pag hindi ka marunong lumangoy. Tapos, meron pa tayong term, hindi siya medical term, pero may term tayo na tinatawag na agaw buhay. Sabi nyo nga po, agaw buhay. Narinig nyo na yun? Ibig sabihin, yung buhay niya yung nag-aagaw buhay. Kasi nga po, we are not created to die, we are created to live with God forever. Amen? Sabi ng Lord sa Genesis chapter 1 verse 26, Then God said, let us make man in our image. Sabi ng Lord, let us make man in our image after our likeness. Ibig sabihin nun, si Lord po ba eternal? Si Lord po ba eternal? Si Lord po ay eternal. Pag sinabi eternal, wala siyang simula, wala siyang wakas. Ang kaso, death comes nung nagkasala si Adan at Eva. Sila Lolo Adan, Lolo natin yan eh. Si Lolo Adan, si Lola Eva, nung nagkasala sila, nung sinuway nila ang utos ng Diyos. Sabi sa Romans 5 verse 12, Therefore, just as sin entered the world through one man, pumasok ang kasalanan dahil sa isang taong nagkasala, which is si Adan, and death through sin. In this way, death came to all people. Dahil lahat ay nagkasala. Again, we are not created to die. But because of sin, we are now born to die. Lahat tayo, pinanganak, pero eventually, lahat din tayo, lahat din tayo, mamamatay. Dahil po, pumasok na po yung kasalanan. So, kailangan po nating tanggapin yung bagay na yun. Sabi mo ka sa tabi mo, tanggapin mo na. Okay? Pag-aaral natin siya. Pag-aaral natin siya, no? So, everybody say death. Sabi nyo nga, death. Death! Ang hina. Sabi nyo nga po, death. So, ang first record po ng kamatayan ay yung kwento ni Cain at Abel. Sa first record po sa Bible ng kamatayan, yung kamatayan ni Abel kasi pinatay siya ni Cain. Ang first record naman po ng disease sa Bible, yung kwento ni Abram tsaka ni Sarai.
Kilala niyo sila? Si Abraham at si Sarai? So, bakit si Yahweh mismo yung nagpadala ng sakit that time? Sa kadahilanan po, kaya nagpadala ng sakit si Yahweh, niligawan ng Pharaoh si Sarah. Ganda ni Sarah. Hindi yung ate ko ha. Sarai pa siya nun. Niligawan ng Pharaoh, nakita ng Lord yun, ayaw ng Lord ng ganun. Mahal na mahal ng Lord si Abraham eh. So, dahil niligawan ng Pharaoh si Sarai, nagpadala ngayon si Lord ng disease sa buong palasyo ng Pharaoh. Again, ang unang record ng disease sa Bible, si Yahweh mismo yung nagpadala. Okay? Si Yahweh, Jehovah Rapha, the Lord who heals, tapos nagpadala ng sakit. Pansin nyo? Jehovah Rapha, dapat siya nagpapagaling, pero nagpadala ng sakit. Siya ang unang record. Okay? This is a very ironic way to know God. Amen po ba? Napaka-ironic kasi dapat healer ka, nagpapagaling ka lang. Pero pinakita sa Bible na nagpapadala rin pala siya ng sakit. Okay? Pero hindi naman na po bago yun. Baka, yung simbang ito, sinisiraan si Yahweh. Hindi po. Hindi na po bago yun. Alam niyo po yung 10 salot. Naalala niyo? Sino nagpadala? Si Lord pa din eh. Okay? Hindi siya uncommon, hindi siya unusual. Ginagawa talaga siya ng Lord kasi may reason at may purpose. Pero ang point kasi dito, kay Yahweh nagmula yung unang record ng disease. Ayun ang pinapoint out natin, no? Si Yahweh ang nagpadala ng kasakitan sa palasyo ng Pharaoh. Again, si Yahweh po may kakayanan na magpadali ng sakit that time. Pero, tandaan natin, ang pagpapadala ng sakit ng Diyos, special cases lang. Sabihin nyo nga, special cases. Hindi lagi. Sobrang importante mo naman kung pagtripan ka ng Lord, di ba? Hindi ka na si Lord, di lang titrip sa Lord. Tapos, ganun din si Satan. Si Satan po nagpapadala ng sakit, pero special cases lang. Again, si Satan nagpapadala rin ng sakit. Special cases lang. At take note, hindi pwedeng magpadala ng sakit si Satan ng basta-basta. Kailangan ng approval ng Diyos. Hindi aalaw ng Lord. Walang pwedeng gawin si Satan na hindi muna dumadaan sa approval ng Diyos. Tandaan natin yan ha. Walang pwedeng gawin si Satanas na hindi muna dumadaan sa approval ng Diyos. Malinaw po ba? Okay? Si Lord po, pati si Satan, special cases lang sila. Hindi madalas. Malinaw? Pero ang tanong, bakit marami nagkakasakit? Ibig sabihin ba maraming ina-approve si Lord? The answer is no. It is because of your lifestyle. Kain ka na kain ng taba tapos sisipin mo si Lord. Amen? So, dahil yun sa lifestyle natin, sabi sa Job chapter 1 verse 21, sabi dito, naked I came from my mother's womb, and naked shall I return. The Lord gave. Ito ang pinaka-importanting part the Lord gave, ang Diyos ang nagbigay, and the Lord has taken away. Ibig sabihin, ang Lord din ang may karapatang bumawi. Ang sabi ni Job, pinanganak ako sa mundong ito na wala akong dala-dalang kahit ano. Lahat bigay ng Diyos, lahat kayang bawiin ng Diyos. Malinaw? Isa po sa pinakamagandang regalo na ibinigay sa atin ng Diyos yung good health. Sabihin nyo nga po, good health. Pero, iaalaw ng Lord na mawala ang good health kapag hindi ka good caretaker ng iyong katawan. Malinaw? Do you want a good health? Be a good caretaker. Sabi sa 1 Corinthians chapter 6, do you not know that your bodies are temple of the Holy Spirit, who is in you, whom you received from God? Ba't kasi English yung pinili ko eh? You are not your own. You were bought at a price. Therefore, honor God with your bodies. Hindi po natin pagmamayari yung katawang to. Ulitin ko. Hindi po natin pagmamayari yung katawan to. Malinaw? Binili tayo ng Diyos gamit ang dugo ni Kristo na tumigi sa krus ng Kalbaryo. Malinaw po ba yon? Ibig sabihin, wala tayong karapatang questionin ang Diyos kung tulad ni Job, padaanin din tayo sa matinding sakit. Sure. Parang kukontra kayo kay Lord Wala tayong karapatang questionin ang Diyos kapag tayo po, katulad ni Job, padaanin din sa matinding sakit. Kailangan malinaw po sa atin yan Dahil ang katawan natin ay pagmamayari at templo ng Diyos. Malinaw po ba? We cannot question God when He allows us to go through sickness. Amen? Sabi sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13, wala bang pagsubok na dumating sa inyo na hindi naranasan ng tao? Tapat ang Diyos
at hindi niya ipahihintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sabay-sabay tayo sa part na to. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. Ibig sabihin, kapag nagkaroon po tayo ng sakit, huwag sana tayo magalit sa Lord. Pakitapik nga yung katabi, huwag ka magalit sa Lord pag nagkakasakit ka. Kasi unang-una, kagagawan din natin yun eh. Again, it is your lifestyle. So, wag sana tayo magalit sa Lord pag nagkakasakit tayo. Pangalawa, wag tayo magtatampo sa Diyos kapag nagkakasakit tayo kasi pagmamayari niya tong katawang to. Wala tayong pagmamayari sa mundong ito. Yung katawan natin, pagmamayari ng Diyos, kung anong gawin niya, wag mo siyang kikasunin. Malinaw po ba yun? Instead, panghawakan natin yung sinabi niya na hindi niya ipahihintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Ibig sabihin nun, kung magkasakit man sa family, sukat ng Lord yun. May tape measure na ginamit ang Lord. Sukat ng Diyos yung gastos, sukat ng Diyos yung panggastos. Ulitin ko, kapag nagkaroon ng sakit sa isa man sa miyembro ng pamilya, huwag kayong magagalit kay Lord. Kasi sukat ng Diyos yon. Sukat ng Diyos yung gastos, sukat din ng Diyos yung panggastos. Minsan sobra pa. Malinaw? Palakpakan nga maunahan si Lord, parang naantok na kayo. Ayaw nyo ba ng ganitong topic? So, pangalawa, panghawakan din natin sinabi niya dito sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas. Sabi niyo nga, lakas. Ibig sabihin, may suporta na nagmumula sa Diyos. Malinaw? Pangatlo, upang mapagtagumpayan iyon. Panghawakan niyo yun. Every time may dumadaan na sakit sa pamilya, laging panghawakan, mapagtatagumpayan iyon. Ibig sabihin, tapos na po ang laban. Kasi nakikita natin yung sitwasyon ngayon. Ang nakikita ng Diyos, tapos na yung laban. Malinaw po ba yun? Ibig sabihin, kahit anong mangyari, ang ending ng sitwasyon ng pamilya ninyo, katagumpayan. Ay, parang hindi kayo masaya kay Lord. Okay? Ang ending ng sitwasyon nyo ngayon, kapag may sakit ang pamilya, ang ending laging katagumpayan. Okay? Palakpakan na si Lord. Pakisabi nga po, sickness. Sabi niya, sickness. Death. Sickness. Death. So, napansin ko lang, kaya ang lungkot nyo, kasi totoo naman, hindi lahat ng tao open pag-usapan yung tungkol sa sakit at kamatayan. Iniiwasan na topic yan. Kasi, may time, no, na inubo ako ng 3 weeks. Inubo? Parang tuwing madaling araw. Para akong, yun, ganun. Inubo ako. Sakto, kuya, thank you. Ganon, inubo ako. Pero mas matindi, tuwing madaling araw, tumatahol talaga. Parang aso. Tapos yung dumidikit na yung lalamunan ko, napansin ni mama. Habang kumakain kami, sabi ni mama, Be, uminom ka na kasi ng vitamins. Araw-araw yung kinukulit ako ng nanay ko. Yung nanay ko, kinukulit ako. Be, uminom ka na ng vitamins. Lagi ko sinasabi sa kanya, Ma, ganun din naman. Saan ba tayo papunta? Sasalangit din naman, inom pa lang vitamins. Alam mo si mama, kahit hindi nagro-rosaryo yan, napaparosaryo eh. Pag usapang sakit kamatayan na, sabi niya, in Jesus' name, yung bibig mo talagang bata ka, ganyan na ganyan yung tatay mo. Bago siya mamatay. Ganyan din kasi sinasabi ng papa mo bago siya mamatay eh. So napansin ko, hindi lahat ng tao, tama ba? Hindi lahat ng tao open na pag-usapan ang sakit at kamatayan. Pero, ito po ay isang katotohanan na kailangan natin tanggapin. Lahat po tayo ay daraan sa sakit at kamatayan. Uulitin ko, ito po yung isang katotohanan na kailangan natin tanggapin. Lahat tayo ay darating sa sakit at kamatayan. Because the only way to activate your eternal life is through death. To live is for Christ, to die is gain. Sabi sa John chapter 11 verse 25, Jesus says, I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, though he die, yet shall he live. Sa Tagalog, sinabi ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Sino mang nananampalataya sa akin, kahit na mamatay, ay muling mabubuhay. Ibig sabihin po, nauna lang po yung iba nating ka-churchmate. Nauna lang yung tatay ko, nauna lang si Ate Francia, nauna lang yung kuya ko. Yung mahal natin sa buhay na tumanggap kay Jesus, nauna lang po sila. Pero ang pangako ng Lord, eternal life. Gusto niyo po ba ng eternal life? Amen. Ang hina, parang ayaw eh. Huwag na nga. Gusto niyo po ba ng eternal life? Amen. Ngayon na? Huwag muna. Okay?
Wag muna, chill. Wag ngayon. So palakpakan muna natin si Lord. Everybody read. Sabayan niyo ako, basahin natin Don't fear sickness. It is just walang nagbabasa. Ulit. 1, 2, 3, basa. Don't fear sickness. It is just a preparation. Don't fear death. It is just a transition. Malinaw ba yan? Yung pagkakaroon ng sakit natin, preparation lang yan. Pero yung pagkakaroon ng kamatayan, transition yan. Again, pag hindi ka namatay, wala kang eternal life. Gusto nyo ba ng eternal life? Gusto nyo ba ng eternal life? Wag muna. Okay? Wag muna. Kung saan yung bigay na ng Lord, tanggapin natin. Pero wag muna Okay? Again, He is our Jehovah Rapha, the Lord who heals. Naintindihan niyo po ba yung sakit at kamatayan ngayon? Pakita ko sa inyo yung patient record natin. Pakita nga natin yung, may pasyente tayo. Kaya pag-aaralan natin yung 2 pasyente. Yung pasyente na yan, una sa kaliwa si Jairo. Sabi nyo nga, Jairo. Si Jairo po, representative lang ng anak niya. Hindi talaga si Jairo yung may sakit. Representative ng 12 years old na anak. Malinaw? Si Jairo, isa siyang church leader. Tinitingala ng mamamayan, nire-respeto ng lahat. Kasi way back time, sa panahon nila, kapag isa ka sa church leaders ng synagogue, respetado ka, lahat ng tao nakaganon sa'yo. Tapos lahat sila gumagan talaga. Respetado kapag church leader ka. At meron siyang anak, mamamatay na. 12 years old. Hindi man lang umabot ng teenage. Ay, oo nga, diba 13, diba? Teenage. Hindi man lang umabot ng 13 years old, diba? Tapos urgent. Ibig sabihin, agarang lunas yung kailangan. Sa kanan naman, meron tayong pasyente na bleeding woman. Sabi nyo nga, bleeding woman. Ang pasyente natin ngayon, isa siyang mayaman. Negosyante. Mayamang negosyante itong babaeng to. Sana all. Milyones yung pera niya. Tapos, syempre, wala siyang pangalan bleeding woman. So, ang sakit niya, automatic bleeding. Kailangan pa ba i-memorize yun? So, si bleeding woman, ang sakit niya, nagdudugo siya. Meron siyang tuloy-tuloy na regla. Dinudugo, matindi. Severe bleeding. And then, 12 years na po siyang dinudugo. Yung bata, 12 years old pa lang. So, ibig sabihin, nung pinanganak yung bata, nag-start na dinudugo yung babae. Kasi pares sila ng 12. Ewan ko pares sila ng birthday Hindi ko lang sure. Check nyo na lang. At yung bleeding woman, emergent. Ang pinagkaiba ng urgent sa emergent, yung urgent, kailangan na. Yung emergent, pwede pa naman ipagpabukas yan. Maliwanag? So sabi dito, si Jesus po, tuloy na natin yung kwento. Si Jesus, mahilig po sa island hopping. Alam niyo yung island hopping? Yung pupunta ka sa isang lugar, sa isang isla, tapos pupunta ka na naman sa kabilang isla. Ibig sabihin po nun, island hopping. Sabi niyo nga po, island hopping. Yan yung favorite na ministry ni Jesus. Kung mababasa niyo yung Bible, from island to island talaga nagpupunta-punta siya. And then, ang ginagawa niya doon, magmi-miracle siya. Magpapalakad siya ng mga bingi, magpapakita ng mga pilay. Hindi, magpapalakad siya ng mga pilay, magpapakita siya ng mga bulag, at nagpaparinig siya ng sa mga bingi. Nagmi-miracle siya. After niya mag-miracle, nangangaral siya. Yun yung favorite ministry ni Jesus, island hopping. Gusto niyo pa sumama kay Jesus? Wag muna. Okay, mag-ministry. Okay, sasama tayo kay Jesus, mag-ministry. Amen? Now, ang nangyari, nung time na yon, sobrang sikat na ni Jesus. Kasi lagi, ikaw ba naman lang magpapagaling Kung dito nga lang, kung may gumaling dito instantly, baka sumikat yung church natin Di ba? Kung may instant na gumaling dito, naku talaga, dudumugin tayo. Yung picture nga lang ni Jesus na nakita sa pader, ang dami ng tao pupunta Nakita lang sa cheese bread si Jesus. Sinamba na. Paano pa kaya yung physical na Jesus na nagpapagaling? Sikat si Jesus, hindi. Maraming followers si Jesus that time. So, nung pumunta siya sa island nila Jairo, so after ni Jesus sa isang island, nagpalaya siya doon ng mga demonyo, pumunta si Jesus, nag-island hopping siya papunta sa lugar nila Jairus. Okay? Pumunta siya doon. Pagpunta niya doon, dinumog siya ng napakaraming tao. Kasi nga again, sikat si Jesus. Sabi nyo nga, sikat si Jesus. Ganun siya kasikat. Okay? Ganun siya kasikat. And then, dinumog siya ng napakaraming tao na gustong makita si Jesus. Gustong marinig yung pangangaral ni Jesus
at gustong makatanggap ng milagro galing kay Jesus. So, sobrang daming tao. Hindi ganito ha, ang konti lang natin. At alam niyo yung January 9? January 9, alam niyo kung anong event yon? Nazareno? Mas marami pa dun. Ayun nga, hindi nagpapagaling, dinudumog eh. Paano pa kaya to? So, na-imagine nyo, ganun kasikat si Jesus that time. Sa sobrang dami, posible po nagkaroon na ng number system. Pag sinabi pong number system, yung sino dito nakabisita na ng clinic, pag mahaba yung pila, para pwede kang umalis sa pila, may number ka. Okay, number 1 ka, number 2 ka, number 3. Nagigets nyo? Yun yung number system. Sa sobrang sikat ni Jesus na sobrang daming gusto magpagaling, magpagamot, para hindi sila maagawan sa pila, posible lang naman. Wala sa Bible, pero posible. Okay, ikaw number 1 ha? O, hindi ako pwedeng maano. At ang nakakuha ng number 1 sa pila, si Jairo. Sino nakakuha ng number 1 sa pila? Si Jairo. Si Jairo po, isa pong tagapamahala ng sinagoga. Pakilala ko lang uli. Ibig sabihin, si Jairo po ay isang church leader. Kilala sa lipunan, tinitingala sa lipunan. May liwanag? So, pagkakita ni Jairo kay Jesus, dahil si Jairo po yung nakakuha ng number 1, siya'y lumuhod sa paanan nito. At nagmakaawa, sabi ni Jairo, Lord, nag-aagaw buhay na po. Umiiyak, syempre naman, nag-aagaw buhay na anak mo. Alam ka, masaya ka, di ba? Sabi niya dito, nag-aagaw buhay na po yung anak ko. Maawa po kayo, sumama po kayo sa akin at ipato niyo sa kanya ang inyong kamay upang siya'y gumaling at mabuhay. Nagmamakaawa ang isang church leader. Nagigets niyo? Parang ang lungkot niyo ah. Palapakan wala si Lord. Parang lungkot niya. So si Jesus, dahil ang ating Panginoong Diyos, maawain, sumama naman si Jesus. So, umawan si Jesus eh. Ang kaso, siniksik sila ng mga tao na gusto rin magpagaling. Kasi sikat na sikat, no? So, lahat sila, ba't si Jairo lang, ako rin, Lord, pagalingin mo rin yung anak ko. Siguro may katulad siyang ano. Kumbaga, sa sobrang dami ng tao, parang nagkaroon ng stampede. Alam niyo yung itsura ng stampede? Ang stampede ba nakamamatay? Yes. Alam niyo yung disco? Yung disco, nung... Hindi po, oy, ba't alam niyo? Yung disco na nagkaroon doon ng stampede. Di ba? Kaya namatay silang lahat kasi nagka-stampede. Parang ganun. Muntikan na magkaroon ng stampede sa sobrang dami na gustong makalapit kay Jesus. So, posible, yung mga disciple ni Jesus gumawa ng barricade. Ayun yung bilog-bilog, yung nakaganon sila. Tapos sa gitna nila, si Jesus tsaka si Jairo. Oh, excuse me po, dadaan po yung mga pasyente. Siguro posible po ganun, yung nangyari. Kasi sinabi doon, sinisiksik sila ng mga tao. Ibig sabihin, hindi makamove forward sila Jairo tsaka si Jesus. So, kailangan nilang protektahan. Possible? Possible. Now, sa di kalayuan, narinig siguro ng bleeding woman. Yung mga maingay ni Chiran, Jesus, kami rin, pagalingin mo rin kami. Mga ganun. Bibili ako. So, sumisigaw, may mga cheering, Lord, kami rin. Di ba, again, sa January na nga, ang ingay ng mga tao eh. Paano pa kaya ito? Totoong Diyos ang nagpapagaling. Sobrang ingay. Imagine nyo ba? Maraming tao, malapit na magka-stampede, sobrang ingay ng cheering. Jesus! Jesus! Number 12 sa balota. So, sobrang daming tao kay Jesus. Si bleeding woman po, 12 years nang dinudugo. Review lang tayo, si bleeding woman, 12 years nang dinudugo. Meron po siyang severe bleeding. Kasi nga, 12 years na siyang dinudugo. So, severe bleeding yon. Hindi ko alam kung ano pakiramdam ng dinudugo kasi hindi naman ako babae. So, tama po ba sa mga babae na nandito, ilang days po yung period? 3 days lang? Nasulat mo dito 7 days. So, 3 days lang. 3 to 7 days. Sobrang sakit po ba nun? Kaya pala may toyo. So, ito, wala siya sa Bible, pero what if si bleeding woman may boyfriend? Tapos 12 years na dinudugo, man. Ang ting-ting suyuan nun. Kawawa yung boyfriend. Wala siya sa Bible, pero naisip ko lang, paano yun kapag 12 years na dinudugo yung girlfriend mo? E di araw-araw may toyo. So, wala lang. So, tinanong ko si ate, yung ate ko kasi nurse. One time tinanong ko siya, sabi ko, te, ano bang itsura nung woman sa Bible na 12 years ang dinudugo? Anong sabi niya sa akin? Posible daw, yung woman na yon lumpo na. As in, yung kalahating katawan niya, hindi na nagpa-function. Dahil sa matinding blood loss. At posible, ang itsura ng bleeding woman, sobrang payat na. At hindi na kayang tumayo. Gumagapang na lang siya.
Okay? So, ayun yung description ng ate ko. So, kasi si ate, hindi ko naman na ma-imagine kung anong, 12 years eh. So, ganun daw yung itsura nun. So, sa di kalayuan, balik tayo kay bleeding woman. Nakikinig pa po ba? Amen? So, sa di kalayuan, narinig ng bleeding woman na nagkakagulo yung mga tao, nag-cheer kay Jesus. Jesus! Jesus! Sabi nga, 1, 2, 3, go! Jesus! Jesus! Ganon, ganyan na ganyan. So, Jesus, pagalingin mo kami. Siguro sabi ng bleeding woman, sir, kasi hindi siya makatayo, hindi niya makita eh, nakaganon siya. Hindi niya makita, nakahiga siya. Imagine niyo nakahiga ko. Imagine niyo na lang ha. Hindi niya makita, sabi niya siguro, sir, pwede po ba magtanong? Ano pong meron? Bakit ang ingay? Siguro nagtanong siya, hindi niyo makita eh. Hindi ko po kasi anong meron. Siguro sabi nung tambay na nakikisyoso, gumagano ganon. Alam niyo, pag tuwing may gulo, lagi may nakaganon. Ay, hindi mo ba nabalitaan? Dumating si Jesus. Sabi ng bleeding mo, sino si Jesus? Ay, anak ko, hindi ka nakasubscribe sa YouTube channel ng church nyo, no? Si Jesus! Jesus, the Son of God.com, search mo. Ang dami niyang pinagaling. Sabi niya, ay be, si Jesus nagpapagaling yun ng malubang sakit. Last week nga, nagpalayas yun ng demonyo eh. Legion pa, napakaraming demonyo na pinalayas si Jesus. Sa kabilang isla lang yun ha. Tapos pumunta siya sa atin. Magpapagaling din yun. Ikaw ba, anong sakit mo? Pakitanong yung katabi mo, sa kanan. Ikaw, anong sakit mo? Sa kaliwa. Ikaw pa, anong sakit mo? Alam mo, ang sabi ng bleeding woman, actually sir, sabi ng bleeding woman ha, sir, actually, 12 years na po akong dinudugo eh. Sinubukan ko na magpagamot sa Lasal, walang nagawa yung mga doktor. Sinubukan ko na po magpagamot sa Makati Med, wala silang nagawa. Pumunta lang ako ng San Lazaro eh, wala pa rin. Pinakamalapit, PGH, wala talaga. Taga-ano ko, pasong Kawayan Dos lang ako, sir. So, sa Gentry Doc, tinry ko. Wala rin nagawa yung mga doktor. Tinry ko na rin sa Gentry Med. Wala pa rin po talaga nagawa eh. Actually, pumunta mga pangako ng abroad, possible nag-abroad to, mayaman to eh. Pag may pera ka, kaya mo magpagamot kahit saan. Amen? So, sir, pumunta na po kasi ako sa abroad, pero yung mga doktor din doon, same result, hindi nila alam kung bakit ako may bleeding. Possible? Ubus na po lahat ng yaman ko, sir. Kaya nga, gumagapang na lang ako eh. Ginagapang literal, gumagapang na lang siya, naghirap ng babaeng to. Tanong ng tambay, tingin mo ba ginawa mo na yung lahat? Sagot ng bleeding woman, tingin ko, sir, oo eh, kasi, ubus na yung yaman ko. So tingin ko na ba ginawa ko na lahat ng effort ko? Sinubukan mo na ba magpagamot kay Jesus? Tingin nyo, ginawa nyo na yung best part ninyo? Pero ang tanong, sinubukan mo na ba magpagamot kay Jesus? Tanongin nyo ulit katabi nyo, ginawa mo na ba yung part mo? Sinubukan mo na ba magpagamot kay Jesus? Nagkaroon ng idea si bleeding woman. Ang sagot ng bleeding woman sa Matthew chapter 9 verse 21, sinabi ng babae sa sarili, mahawakan ko lamang ang laylayan ng kanyang damit, gagaling ako. Nagkaroon siya, hindi nagawa ng mga doktor, pero no choice na ako, si Jesus na lang. Wala pang bayad. Okay? So, alam niyo po, yung laylayan, sabi niyo nga po, laylayan. Ito po yung pinakadulo ng damit, yung kasi sila Jesus, para silang yung naka wardrobe, yung, tapos ito laylayan. Ito, napakaliit, di ba? Malaki ba yung laylayan? Pinakadulo, tama ka, Mark. Sayad to, laylayan, pinakadulo. Tapos, ang laylayan po, it represented a small faith in exchange of big miracle. Malinaw? Sabi ng babae, kahit yung laylayan, Lord, kahit bigyan mo na lang ako ng kahit konting pananampalataya, kapalit yun malaking milagro sa buhay ko. Sabi ng babae, mahawakan ko lamang ang kanyang laylayan ng kanyang damit, gagaling na ako. Imagine ulit natin, maingay, sabi nyo nga po, maingay, halos magka-stampede, sobrang daming tao, maingay, halos magka-stampede, sobrang daming tao, delisyoso. so, ngayon ito na, no choice si bleeding woman. Again, si bleeding woman hindi nakakalakad. Si bleeding woman, gumagapang. Malinaw ba yon? Imagine niyo maraming tao, maingay, muntikan pa magka-stampede. Si bleeding woman hindi nakapaglakad.
Kaya kailangan niyang gumapang sa paanan ng maraming tao. Papunta kay Jesus. Wala pang e-bike that time. Mahirap na siya. Wala siyang alalay. Kailangan niyang pagsikapan, dumaan sa maraming paan ng tao para lang sa kanyang kagalingan. Posible. Natatapakan siya. Na-imagine nyo? Nag-start na siya. Nag-crawl na siya. Yung sinabi niya, maano ko man lang yung ano ko, yung kagalingan ko, Jesus. Imagine niyo, nag-start na siya. So, posible, tama po ba, natatapakan siya ng mga tao. Posible, bugbog yung katawan niya. On the way sa kanyang healing. Pero, she keep going para sa kagalingan niya. Nagpatuloy pa rin siya para sa kagalingan niya. And I believe, ito naniniwala, wala siya sa Bible, pero naniniwala ako, mas maraming dugo yung nawala sa kanya habang papunta kay Jesus, kaysa nung naka-stay lang siya. Kasi nag-i-stay lang siya doon, sa lugar na yon, konti-konting dugo lang siguro. Pero yung intentional mo pumunta kay Jesus, tatapakan ka ng maraming tao, bugbog yun, kapatid. Bugbog yun. Maraming dugo na tumigis sa kanya. Pero para sa milagro, anong ginawa niya? She was bleeding and crawling on her way to Jesus. But she kept going. Ulitin ko she was bleeding and crawling on her way to Jesus Christ, but she kept going. Basahin nga natin lahat. She was bleeding and crawling on her way to Jesus Christ, but she kept going. She was bleeding, but she kept going. She was crawling, but she kept going. Alam ng Lord, matagal mo nang pinagpiprayan, pero keep going. Alam ng Lord yung labanan mo sa college, matagal-tagal yan, but keep going. Alam ng Lord na matagal na. Pagod ka na sa trabaho mo, but please, pakitapit sa katabi mo, keep going. Sabi niyo, keep going. Keep going. So, 12 years siyang dinudugo, but she still keep going. Sabi sa verse 44, lumapit siya sa likuran ni Jesus at hinawakan ang laylayan ng damit. So, nag-continue siya, duguan siya, finally, nahawakan niya. She kept going, and finally, nahawakan niya yung laylayan ng ating Panginoong Hesus. Nahawakan niya ang laylayan ng damit ni Jesus. Again, ulitin ko, nagtagumpay po siya. Masaya ba kayo sa babae? Palapakan natin yung babae. Sino mo yung babae din? Hindi ka natin kilala. Okay? So, nahawakan niya ang laylayan ng damit ni Jesus at instantly, makinig kayo, yung 12 years sa pagdurugo, yung 12 years sa pagtitiis sa sakit, yung 12 years na hindi magamot ng doktor, in just 0.12 seconds, parang isap mata na pagaling ng ating Panginoong Hesus. Yung 12 years na paghihirap niya. At yung number 12 po sa Hebrew, it is a number of completion. It symbolized the number of completion. Parang in essence, sinasabi sa kanya ng Lord, sa symbol of 12, your suffering is over. Sabi nyo nga po, your suffering is over. My suffering is over. Palakpakan po natin si Lord. And, sabi ni Jesus, so, nahawakan na. Nakakasunod pa ba sa kwento? Nahawakan na ng babaeng dinudugo. Ang sabi ni Jesus, sino umawak sa damit ko? Sino yun? Sino umawak sa jersey ko? So, bago na ba to? Sino humawak? So, sabi ng mga alagad Hoy, sino daw umawak? Umamin na kayo. Di ako yung Lord, Di ako yung Lord. Si Pedro, napansin niya, Lord naman ang lakas mo man trip. Ang daming tao, tapos tatanungin mo sinong humawak sa'yo. Di ba? Sobrang daming tao, halos mag-stampede, tatanungin pa ni Jesus, sino talaga nakagalaw na kanyang damit? So, tawa ng tawa siguro si Peter. Lord naman, masyado ka namang palabiro. Baka kami lang yun, baka natapakan lang namin yung palda mo. Posible? Posible. Sabi ng Peter, Lord, baka guni-guni mo lang yun. Pinilit talaga ni Lord Pinilit ni Lord. Sabi ni Jesus, hindi May humawak talaga sa damit ko. Naramdaman kong may kapangyarihang lumabas sa akin. Naramdaman talaga ni Jesus. Ang ibig sabihin, alam ni Jesus, actually alam naman talaga ni Lord kung sino yung humawak. Binibigyan niya lang ng opportunity na makapag-give back ng glory sa Kanya. Kasi hindi lahat ng pinagpapala nagbabalik kay Lord. Akala nyo hindi kayo hinahanap ng Lord kapag answered prayer na kayo? Hinahanap kayo ng Lord. Sabi nyo, pag answered prayer ka na, huwag kang magtago kay Lord.
Bumalik ka kay Lord. Answered prayer na nga eh. Ibig sabihin, alam ni Jesus, maraming nakakahawak sa Kanya, pero hindi lahat nakakatanggap ng kapangyarihan mula sa Kanya. Maraming nakakahawak, pero hindi lahat nakakatanggap. Malinaw po ba? O gawin natin mas malinaw. Maraming nakakailala kay Jesus, pero iilan lang ang na-experience ang kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus. Mas malinaw ba yon? Hindi lahat ng nasa simbahan. Punta tayo doon? Okay? So, yun. Malaki po kasi pagkakaiba ng alam ng Diyos. Malaki po kasi pagkakaiba ng taong may alam sa Diyos kesa doon sa na-experience ang Diyos. Ulitin ko ha, iba ang definisyon ng taong alam lang ang Diyos. Iba ang definisyon ng taong may experience sa Diyos. And I believe sana yung church natin na-experience si Jesus. Hindi lang kilala natin siya by surface. Amen? Kasi maaari kasi no, nakapagtapos tayo ng Bible school, magaling ka mag-interpret ng Bible, marami kang alam na Bible verse, may pangribat ka pa, but still, you miss to experience Jesus Christ. Pwede po mangyari yon. Maraming nakahawak, pero isa lang ang may pananampalataya. Maraming nagsisimba, pero iilan lang ang may totoong relasyon sa Diyos. Alam ni Jesus yung motibo natin. Tapikin mo yung katabi muli, alam ni Lord yung motibo mo sa church. Di ka gusto nun. So, sabi sa Marcos 5, palibhasay, alam ng babae ang nangyari. So, hindi mapakali yung babae. Sabi, hinahanap ako ni Jesus, yari ako na ito. Siya'y nanginginig sa takot. Paano pinanginginig? Siya'y nanginginig sa takot. Nagagano siya. At lumapit kay Jesus. Everybody read? Nagpatira pa. Sabihin nyo nga po ulit, nagpatira pa. Ibig sabihin po ng nagpatira pa, humingi ng awa kay Jesus. Ulitin ko ha. Ibig sabihin na nagpatira pa, humingi ng awa. Ano ibig sabihin na nagpatira pa? As in, literal, nagumanon siya. Nag-bow down. Lagpak sa lupa, yung katawan ng bleeding woman. Pero ang unang nagpatira pa, sino? Si Jairo. Naalala nyo? Nung dumating si Jesus, nagpatira pa agad si Jairo. Isang church leader, kilala sa lipunan, respetado ng lipunan, nagpatira pa kay Jesus. Pangalawang nagpatira pa, yung bleeding woman, negosyanteng sobrang yaman, nagpatira pa kay Jesus. Anong ibig sabihin nun? Yung title, yung yaman, di natin pwede pagmayaman kay Jesus. Okay? Tapos yung anak ni Jairus, 12 years old. Naghihingalot, mamatay na. Ibig sabihin po nun, hindi mo rin pwedeng ipagmayabang yung panahon ng iyong kabataan. Pakitapigin katabi nyo ng kabataan. Kung youth yan, wag mong ipagmamayabang sa Lord na bata ka pa. Ay, di ko kikilalanin si Lord, bata pa naman ako eh. Lord, susulutin ko muna yung mundo kasi bata pa naman. No! Hindi natin pwede ipagmayabang kay Lord yun. And, ilunito, ano naman ako eh, healthy living naman ako. Kumakain ako ng gulay, tingnan mo yung muscles ko. Yung muscles ko, laki-laki. Imposibleng mangyari sa akin yung sakit na yan. Yung kinikwento mo, imposibleng mangyari sa akin yan. Alam ko yung word na balanced diet. May sarili akong personal trainer sa gym. Nag-gym ako 8 hours a day. Imposible. Lunito, hindi ako naniniwala sa sinasabi mo magkakasakit ako. Healthy living to. Katulad ko si Samson. Sinlakas ko si Samson, pero makinig kayo ha. Maraming ipinangako ang Diyos. But God never promised that you are still alive tomorrow. Uulitin ko, maraming ipinangako si Lord, pero never ipinangako ng Diyos na bukas buhay ka pa. Parang hindi kayo masaya. It means, hindi natin pwede ipagmalaki sa Diyos yung good health. Hindi natin pwede ipagmalaki sa Diyos dahil bata ka pa. Hindi natin pwede ipagmalaki sa Diyos dahil mayaman ka. Kahit respetado ka ng lipunan, never mo ipagmalaki sa Diyos yan. Lahat tayo magkikita-kita one day sa paanan ni Jesus. Sabi sa Ecclesiastes chapter 12 verse 1, remember your Creator in the days of your youth, before the days of trouble come, and the years approach when you will say, I find no pleasure in them. Remember your Creator in the days of your youth. Palakpan naman si Lord. Tingnan mo yung katabi mo, youth pa ba yan? Tatanda.
At lilipas. Okay, sabi sa Luke chapter 8, verse 49, nagsasalita pa si Jesus nang dumating ang isang lalaking galing sa bahay ni Jairo. So si Jairo, may mga alipin siya, may mga alagad siya. Cell group member niya siguro pumunta kay Jairo. Cell group member ni Jairo, pumunta kay Jairo. Kaya lang, nasaan na nga ba si Jairo? Nakita niyo si Jairo? Sino nga ba yung ano? Nasaan si Jairo? Ibang Jairo yan, si Jairo, again, si Jairo po, siya yung makinig po muna, makinig. Napaka-importanting bagay nito, makinig tayo. Si Jairo po, yung nakakuha ng number 1 sa pila, right? Pero sino pinag-uusapan natin? Yung bleeding woman. Si Jairo yung nakakuha ng number 1, tapos yung bleeding woman yung pinag-uusapan natin. So, balik tayo kay Jairo, okay lang? Okay lang? Balik tayo. Kasi si Jairo nakakuha ng number 1, yung babaeng bleeding woman, yung bleeding woman, sumingit lang yun. Hindi siya pumila. Di ba? Sumingit lang siya, wala siya sa pili. So, habang nag-uusap, si Jairo, alam mo nasaan? Nakita ko eh. Wala doon. Okay? Si Jairo po, nakita ko. Habang nag-uusap si Jesus at si bleeding woman, si Jairo, nandito si Jesus, si bleeding woman, alam mo nasa si Jairo? Nandito lang. Tahimik lang. Okay? Tahimik lang si Jairo habang yung prayer request na para sa kanya nangyayari sa iba. Ulitin ko ha. Si Jairo, tahimik lang sa isang gilid habang yung miracle na para sa anak niya, nakikita niya nangyayari sa iba. Okay? Kasi kung ako yon, kung ako si Jairo, tapos nakikita ko yung miracle na para sa akin, nakikita ko ginagawa ni Jesus sa iba, bubunutin ko yung number 1 card ko eh. Gaganunin ko yun, no? Lord! Eto, number 1, no? Bakit? Ayan, ano yun eh? Matagal ng bleeding yan, baka kaya mo po bukas, yung anak ko mamamatay na, ilalabas ko yung number 1 card ko. Magre-reklamo ako kay Lord. Tara na, Lord, wag ka na. Si Jesus sa kasi bleeding woman. Chow. Si Jairo lang nandito lang. Makagano lang. Kung ako si Jairo, magre-reklamo ako. Kasi hindi lahat masaya na makita nila yung prayer request nila nangyayari sa iba. Malinaw? Hindi lahat masaya na makita nila yung prayer request nila nangyayari sa iba. Pero ibang-iba to si Jairo. Ang mindset ni Jairo, sabi ni Jairo, habang tahimik lang siya, kung nagawa ng Diyos sa kanya, magagawa rin sa akin ng Diyos. Ganun dapat yung mindset, no? Huwag yung maiingit tayo sa kapanahan. Sabi sa Luke chapter 8:49, nagsasalita pa si Jesus nang dumating ang isang lalaking galing sa bahay ni Jairo. Sir, patay na po ang inyong anak. Habang yung miracle, nakikita niya nangyayari sa ibang tao, sa kanya dumating bad news. Naghihingalo pa siguro sa group member niya. Sir, yung anak niyo po patay na. Kitang-kita ni Jairo, gumagaling eh. May gumaling eh. Tapos ang balik sa kanya, bad news. Patay na yung anak ko na pinunta ko dito. Ang tagal ko pumila, Lord eh, kung ako yun. Lord, ang tagal ko pumila eh. Tapos ito na una, ako yung number 1. Kung ako si Jairo, gaganunin ko yun. Paano mo si Jairo? Speechless. Kung basahin niyo yung kwento dun sa Bible, walang kahit anong sinabi si Jairo. At ewan ko hindi ko sure kung lahat makaka-relate dito. Pero ang sure na makaka-relate kay Jairo, yung mga taong namatayan ng mahal sa buhay. Pwede ko malaman, kayo ba namatayan na? Taas nga ng kamay, sinong namatayan na dito ng mahal sa buhay? Konti lang, mga magulang. So lahat naman siguro tayo, di ba, mga lolo. So, makaka-relate naman pala lahat. Akala ko kasi noon, malalaman mo na sasaktan ng isang tao kapag umiiyak. Tuluhog. Alam mo, may mas masakit na pala dun eh. Kasi way back March 11, 2018, Sunday yun ha. Ginising ako ng tita ko. Sabi ng tita ko, Be, nag-text sila, si papa mo wala na. Yung tatay ko po, pastor dito. 2018, March 11. Ginising ako ng balita, si papa mo wala na. Alam mo, kala ko yung masakit na talaga, yung iiyak ka, luluha ka, hindi pala. Alam mo yung mas masakit? Yung ayaw mag-process ng utak mo sa nangyayari. Yung kahit umiyak, hindi mo magawa. Yung naghahalo-halo yung galit, yung inis, yung dismaya, na pastor pa naman yung tatay ko, bakit ganun?
To the point na kini-question ko ang Lord. Sobrang sakit ang ganung part. Akala ko yung basta umiyak ka, nasaktan ka na eh. Ang pinakamasakit, tulad ni Jairus, speechless siya. Nung nabalitaan niya, napatay na yung 12 years old niyang anak. At take note, yung anak ni Jairus, isang babae lang. Kaisa-isang anak na matay pa. Habang yung miracle na para kay Jairus, napunta sa iba, tapos sa kanya, patay pa. Parang di ka malasaya. Siyempre, patay na yung anak eh, di ba? Nang ito'y marinig ni Jesus, sabi sa verse 50, nang ito'y marinig ni Jesus, alam nyo, dito ko na-appreciate si Lord eh. Ito ang kagandahan sa ating Diyos. Hindi kailangan ng luha para maramdaman ka ni Jesus. Hindi kailangan ng boses para marinig ka ni Jesus. Amen? Sinabi niya kay Jairo, hindi na makapagsalita si Jairo, kaya sinabi ni Jesus, huwag kang matakot, manalig ka lamang at siya'y gagaling. Hindi makapagsalita si Jairo, kaya Diyos na yung nagsalita para sa kanya. Kapag dumating yung time na hindi mo na kaya makapagsalita dahil sobrang sakit, hayaan mong si Lord ang magsalita para sa'yo. Palakpakan niya na si Lord. Now, pumasok sila sa kinaroroonan ng bata, hinawakan ni Jesus ang bata at sinabi, Talita kum! Ang ibig sabihin, ineng, bangon! Ano niya, hinawakan niya, ginanon niya, bangon! Tumayo, nag-straight eh. Nag-straight. So, noon di, bumangon ang bata at lumakad. At labis na namangha ang lahat. Kapag dumating si Jesus, hindi lang yung problema mo na sa ibang tao, pati yung problema mo sa sarili mo, gagamutin ng ating Panginoong Hesus. Now, in conclusion, sabi sa Mark 16, ang sumasampalataya ay bibigyan, ang mga sumasampalataya, nananampalataya po ba kayo? Mananampalataya po ba kayo ni Jesus? Ay bibigyan ng kapangyarihang gumawa ng himala. Sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng demonyo at magsasalita ng iba't ibang wika. Lahat po ba dito sumasampalataya kay Jesus? Ibig sabihin po yung verse na yan, para sa atin. Lahat tayo may kakayanan, binigyan ng kakayanan ng ating Diyos na gumawa ng himala. Malinaw? Ito naman po yung utos sa atin, sabi sa Matthew 10 verse 8, pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin at linisin ninyo ang mga may ketong at palayasin ang mga demonyo. Now, gusto ko lang mag-focus dun sa demonyo. Hindi lahat ng demonyo, nagkakaroon ganon. Yung tinutukoy na demonyo that time, yung anxiety and depression. Sakit din po yun. Hindi man siya term na, medical term na sakit, pero sakit din po talaga ang anxiety at depression. Kasi hindi mo alam, bigla na lang magpakamatay yan. Pinagpipray din po yan, malinaw? And then, so, paano yung lunito? Pinag-pray ko yung kaibigan ko, hindi gumaling. Lumala eh. In Jesus name, gumagano'n talaga. Nangisay lalo eh. So, paano yun? Pag hindi gumaling tapos pinag-pray ko, baka naman masira ko yung reputasyon ng Diyos. Kaya takot na takot ka mag-pray, no? Kapag sipon-sipon lang, ikaw mag-pray, sige sis, ako nang bahala dyan sis. In Jesus name, laya sipon. Tapos inom biogesic para sure, do ha? So, pero pag cancer, pero kapag sinasaniban ng demonyo, naku, demonyo yan, pampastor yan. So, i-schedule natin kay pastor yan. Kasi nga naman, meeting muna, kailangan pag-meeting yan. Church, hindi natin kailangan protektahan yung reputasyon ng Diyos. Ang trabaho natin, bilang mga mananampalataya ni Jesus, manalangin, maniwala, manampalataya. Anong trabaho natin? Manalangin, maniwala, at manampalataya. Ang pagpapagaling po ay desisyon ng Diyos. Malinaw? Ang pagpapagaling, desisyon niya ng Diyos. Kung gumaling, praise God. Kapag hindi gumaling, praise God pa din. Kapag gumaling, sa kalwalatian ng Diyos. Pero kapag hindi gumaling,
gagamitin pa rin ng Diyos yan sa kalwalatian niya. Maliwanag po ba? So, ang tanong, ito yung kagandahan pala sa church natin, no? Sa church kasi natin, hindi lang ipinipreach, isinasagawa. Iba kasi yung sinabi ko lang, si-actualize. Amen? Masaya ba kayo sa church na ganito, na ina-acto natin bawat sinishare natin? Palakpakan nga natin si Lord, lahat masaya sa simbahan to. So, ang tanong dito, do you want to experience the healing from our Lord Jesus Christ? Gusto niyo po ba? Okay, pwede po bang yung mga part ng daily prayer, punta na po dito sa, yung mga chinat ko, punta lang po dito sa harapan. Sige na po, punta na po dito. Punta na po. Now, dyan lang kayo sa upuan ninyo, punta na be. Dyan lang kayo sa upuan ninyo, may pupunta dyan para ipag-pray yung linya ninyo. Again, yung mga taong to, walang kapangyarihan yan na magpagaling. Sa Diyos yun. Pero tutulong sila para iangat natin sa Lord yung panalangin ninyo. Kung may alam kayo na kamag-anak ninyo na may sakit, sabihin nyo na sa quick prayer lang yun sa bawat linya. 10 to 15 seconds lang naman. Okay? Sabihin nyo lang po sa kanila, tatanungin na, kung hindi man maubos yung, baka mag-overtime tayo, i-general prayer na lang natin siya. Merong song na, kasi yung gitara, merong song, no? Hey. You are the Lord, my healer.
Lord, maraming po salamat, Panginoon, sa aral na natutunan namin po, Panginoon, sa araw na to, Lord God. Pagalingin niyo po, Panginoon, ang mga kamag-anak namin na dumaraan sa matinding kasakitan. Mag-provide ka, Lord, ng pambayad sa bawat hospital. Mag-provide ka, Panginoon, ng bawat pang-araw-araw nilang kakainin, Lord God. Mag-provide ka, Panginoon, ng kagalingan sa aming pamilya, Panginoon.